Sa tuwing pinag-uusapan ang modernisasyon ng Philippine Navy, kadalasan ang naiisip agad ng marami ay mga frigate, missile systems, at mga bagong barkong pandigma. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamahalagang barko na kailangan ng Navy ay hindi talaga isang barkong pang-atake? At mas nakakagulat, posible itong may tayo mismo dito sa Pilipinas. At kung may isang lugar na maaaring maging sentro ng proyektong ito, iisa ang sagot: Cebu. Sa katunayan, may mga dahilan kung bakit maaaring maging susi ang Cebu sa pagtatayo ng posibleng pinakamalaking barko na gagamitin ng Philippine Navy sa hinaharap. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit napakalaki ng potensyal ng Cebu, bakit ang Tsuneishi ay may kakayahang gawin ito, at bakit ang isang fleet replenishment oiler ang maaaring maging pinakamahalagang barko para sa depensa ng bansa. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Sa kasalukuyan, mas lalong lumalaki ang responsibilidad ng Philippine Navy sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ngunit may isang problema: kahit gaano kaganda at kalakas ang mga bagong frigate at corvette ng bansa, limitado pa rin ang kanilang operasyon. Kapag nauubusan ng gasolina, tubig, pagkain, o iba pang supply, kailangan nilang bumalik sa base. Ibig sabihin, napuputol ang kanilang misyon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng Fleet Replenishment Oiler o AOR. Ang barkong ito ang nagsisilbing lifeline ng buong fleet. Habang nasa dagat pa rin ang mga barkong pandigma, maaari silang mag-refuel, tumanggap ng mga supply, at magpatuloy sa kanilang operasyon nang hindi na kailangang bumalik sa pantalan. Sa madaling salita, pinapalawak nito ang abot at tibay ng buong Philippine Navy. At ito rin ang isa sa mga prioridad sa ilalim ng ReHorizon 3 Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines. Pero ang mas malaking tanong ay ito: saan kaya maaaring gawin ang ganitong klaseng barko? Ang sagot ay maaaring nasa Balamban, Cebu. Sa loob ng maraming taon, tahimik na naging sentro ng shipbuilding industry ng bansa ang Cebu. At isa sa pinakamalalaking dahilan nito ay ang presensya ng Tsuneishi. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang Tsuneishi Heavy Industries Cebu ay isa sa pinakamalaking shipbuilders sa buong Pilipinas. Sa katunayan, ang kanilang mga pasilidad ay maituturing na world class. Mayroon silang napakalalaking dock at slipway na kayang humawak ng mga barkong ginagamit sa international shipping. Kung tutuusin, ang karaniwang fleet replenishment oiler ay nasa pagitan lamang ng 150 hanggang 200 metro ang haba. Napakaliit nito kumpara sa kapasidad ng mga pasilidad ng Tsuneishi. Kaya sa aspeto pa lamang ng infrastruktura, hindi na problema ang laki ng barko. Ngunit hindi lamang laki ng shipyard ang mahalaga. Mas mahalaga ang kakayahan ng mga tao sa likod nito. Libo-libong Pilipinong inhinyero, welders, fabricators, at iba pang skilled workers ang nagtatrabaho sa Tsuneishi. Sa loob ng maraming taon, nakapaghatid na sila ng iba't ibang uri ng malalaking commercial vessels para sa pandaigdigang merkado. At noong unang bahagi ng taong 2026, muli nilang pinatunayan ang kanilang kakayahan nang maihatid nila ang Brave Pioneer. Ito ang kauna-unahang methanol dual-fueled bulk carrier sa buong mundo. Ipinakita nito na kaya ng mga Pilipinong manggagawa na gumawa ng mga barkong gumagamit ng makabagong teknolohiya. Ngunit hindi lamang paggawa ng barko ang lakas ng Tsuneishi. Mayroon ding Tsuneishi Technical Services Philippines o TTSP. Bagamat hindi gaanong kilala ng publiko, napakalaki ng papel nito sa engineering at ship design. Hindi lamang sila sumusunod sa mga blueprint. Aktibo silang gumagawa ng detalyadong disenyo ng barko, retrofitting, 3-dimensional laser scanning, at equipment modeling. Sa madaling salita, mayroon na silang pundasyon sa larangan ng ship engineering. At dito nagiging interesante ang usapin. Ang paggawa ng isang guided missile frigate mula sa umpisa ay napakahirap. Kailangan ito ng napakahabang karanasan sa military ship design. Kasama rito ang stealth features, advanced combat systems, radar integration, at iba pang komplikadong teknolohiya. Ngunit iba ang isang fleet replenishment oiler. Ang disenyo nito ay malapit sa mga commercial tanker at cargo ship. Ibig sabihin, ang mga kakayahang matagal nang ginagamit ng Tsuneishi sa commercial sector ay maaari ring maging pundasyon sa paggawa ng support ship para sa Navy. Kaya para sa maraming eksperto,
ang isang replenishment ship ang perpektong unang hakbang bago tuluyang pumasok ang lokal na industriya sa paggawa ng mas komplikadong barkong pandigma. Isa pa sa pinakamalaking benepisyo nito ay ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP. Matagal ng layunin ng Pilipinas na mabawasan ang sobrang pagdepende sa mga dayuhang supplier. Sa tuwing bumibili tayo ng barko mula sa ibang bansa, malaking bahagi ng pondo ay umaalis din palabas ng ekonomiya. Ngunit kung lokal na gagawin ng barko, ibang usapan yun. Ang bilyon-bilyong pisong proyekto ay mananatili sa bansa. Mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino. Mas lalaki ang lokal na industriya. At higit sa lahat, mas madali ang maintenance at pagkukumpuni dahil mayroon ng pasilidad sa loob mismo ng Pilipinas. Hindi na kailangang ipadala pa sa ibang bansa ang barko kapag nangangailangan ng major repairs. Malaking bentahe ito lalo na sa panahon ng krisis. Subalit kahit napakalaki ng potensyal, hindi ibig sabihin ay wala ng mga hamon. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng paggawa ng Fleet Replenishment Oiler ay ang tinatawag na Underway Replenishment System o UNREP. Ito ang sistema na nagpapahintulot sa dalawang barko na magkatabing tumakbo habang nagpapasa ng gasolina, tubig, at iba pang kagamitan. Habang gumagalaw ang mga barko sa bilis na nasa 12 hanggang 15 knots, kinakailangan ng napakataas na antas ng katumpakan at kaligtasan. Hindi ito simpleng crane lamang. May mga espesyal na hose, cable, tension systems, at iba pang military-grade equipment na kailangan. Dahil dito, posible na mangailangan ng pakikipagtulungan sa mga defense companies mula sa Japan, South Korea, o Estados Unidos para sa integration ng mga sistemang ito. Isa pang hamon ay ang pagsunod sa military specifications. Bagamat support ship lamang ito, mas mataas pa rin ang standards kumpara sa ordinaryong cargo vessel. Kailangan ng dagdag na proteksyon, mas matibay na compartmentalization, redundancy systems, at secure communications. Ibig sabihin, may mga pagbabago ring kailangang gawin sa proseso ng paggawa at inspeksyon ng barko. At syempre, nariyan din ang usapin ng procurement. Sa mga nakaraang taon, mas naging karaniwan ang government-to-government agreement sa pagbili ng mga barko. Ito ang dahilan kung bakit maraming assets ng Philippine Navy ay nanggaling sa South Korea. Kaya kung magkakaroon ng proyekto para sa isang lokal na ginawang replenishment ship, maaaring kailanganin ng isang espesyal na istruktura o kaya naman ay isang malinaw na suporta mula sa gobyerno sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture Program. Sa kabila ng mga hamong ito, nananatiling posible ang konsepto. Sa katunayan, maraming pundasyon na ang mayroon. May kakayahan ng mga inhinyero. May world-class na shipyard, may skilled Filipino workforce, at mayroon ding lumalaking pangangailangan para sa mas malawak na operasyon ng Philippine Navy. Kung sakaling magtulungan ng Department of National Defense at Tsuneshi sa hinaharap, hindi imposible na makita natin ang kauna-unahang indigenous fleet replenishment ship na ipinanganak sa Balamban, Cebu. At kapag nangyari yon, hindi lamang ito magiging tagumpay ng Philippine Navy. Magiging tagumpay rin ito ng industriya ng paggawa ng barko sa bansa. Patunay ito na kaya ng mga Pilipino na gumawa ng malalaking proyektong may estratehikong halaga. At marahil, ito rin ang magiging unang hakbang patungo sa mas malalaking pangarap. Dahil kung kaya nating gumawa ng support ship ngayon, sino ang makapagsasabi na balang araw ay hindi rin tayo makagagawa ng sarili nating frigate o maging destroyer? At marahil, kapag dumating ang panahong yun, isang lugar pa rin ang mananatiling sentro ng kwento. Ang Cebu. At maaaring dito magsimula ang bagong kabanata ng Philippine Naval Shipbuilding. Ano sa tingin ninyo? Handa na ba ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong pinakamalaking barko para sa Philippine Navy? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at magkita-kita tayong muli sa susunod na update.